Sa likod ng ating mga pangarap ay ang matinding paglaban sa kadiliman. Ako'y narito, pangilantad ang mga katotohanang matagal nang nakatago sa dilim. Sa bawat salita, aking isasalarawan ang mga sugat ng ating bayan. Hindi na ako makapag-antay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, Lord, Mitangere. Ginang, Don Crisostomo Ibarra. Maligayang pagbabalik, Don Ibarra. Maraming salamat. Matagal ko nang inaasa makabalik sa ating bayan upang makita ko paano ako makakatulong sa ating mga kababayan. Halika't papakilala ko sila si Isabel. Nag-iisa kong klaseng. Siya naman si Don Tiburcio, isang doktor. At ang kanyang asawa na si Doña Victorina. Siya naman si Senyor Guevara, ang tenyente ng Guardia Civil. At ang purong paroko ng San Diego, Padre Ranal. Magandang gabi, oras sa aking bayan. Ang matalik kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman hindi ko naging talik na kaibigan ang iyong ama. Kumusta naman ang iyong pag-aaral sa Europe, Don Crisostomo? Mabuti naman po ako, Tutantiago. Hindi lang siyensya ang aking natutunan doon. Bagkus, ang iba't ibang pamumuhay rin ang mga nakasalamuha ko. Ha! Wala naman napapala mga kabataan nag-aaral sa Europa. Puro na filosofiya at pagmamataas. Ay naku, hindi naman lahat, Padre. Ang ginawa ay mukhang edukado at mabait. Ang ama niya, erehe, at siya rin. Tutantiago, mauna na ako. Maraming salamat sa paanyaya. Alis ka na agad, Don Crisostomo. Susunod na lang po, Kapitan. Marami pa akong gagawin. Asa na ang puntod ng aking ama? Wala na, Don Ibarra. Malabot mong malaman ang tunay na sinapit ng iyong ama. Anong ibig mong sabihin, Tiniente? Ano nangyari sa aking ama? Si Don Rafael ay nagtataglay ng ginito ang puso. Siya'y matapat at mapagmahal sa bayan. Tulad mo. Kaya naging mainit ang tingin sa kanya ng mga nasa itaas. Ang iyong ama na si Don Rafael ay piniratangan ng isang erehe at bulubster. Gusto ang kanyang pagpapahirap ay kinamatay niya. Inutusan ng mga praile na ukayin ang kanyang bangkay at itapon ito sa ilog na parang walang dangal. Painawa ang mawalang katarungan. Ang aking ama ay pinaratangang saksi. Gayon, usilang ang kanyang puso. Kung sa kamatayan, di pa rin pinatawad ang ama ko. Ganito ang ating bayan, Don Ibarra. Nagiging sala ang kabutihan kapag humahadlang sa kapangyarihan. Hindi ako papayag. Ipapatayo ko ang paaralan upang ang kabataan ay matutong mag-isip, tumindig at lumaban sa kawalang katarungan. Ano kaya ang dalawang anak ko?
Magagabi na. Kuya Basilio. Basilio. Kuya. Ano sila eh? Baka makita mo. Ano ba kuya? Kuya Basilio. Sabi kasi yung sakristan ba yun? Makakuha ko daw yung pera ng simbahan. Hindi ko magagawa yun. Hindi, wala kang ginawa. Ngayon ka lang, Christina. Tama na po. Tama na po. Tigil na po. Tama na. Tama na. Nay! Oh, ano nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo? Naiwan po dun sa kapilya. Ay, naku! Bakit po kayo naparito? Ano sumasadya niyo? Naparito po ako upang hanapin ang kura. Kagabi pa po kasi hindi umuwi ang aking anak na si Crispin. Nag-aalala na po ako. Ikaw pala ang ina ng magnanakaw? Napakawalang hiya ng kanyang ginawa. Bigla pa siya tumakas. Ang maliit na ako ay may gwardiya sibil na pumunta sa inyong bahay. Dadakpin ng iyong mga anak. Hindi mo totoo yan. Hindi mo minalaki ng ganyan ang aking mga anak. Hindi po ganyan si Crispin. Isa, dalawa, tatlo. Tama ang ginagawa mo, Bro Ibarra. Ang edukasyon ang sandata laban sa pangako. Para ito sa mga kabataan katulad ng Crispin at Basilio. Walang kasalanan, pero pinaparusahan ng sistema. Kung ganyan ang iyong pamumuno, Ibarra, may pag-asa sa matulog. Itang baryo yun. Pero balang araw, itang malayang bayan. Bakit kaya napakatagal niyang dumating? Siguro ngayon mas mabuting magtungo tayo sa Malabon at ang Magmarina. San Diego na lang pinsan. Total, malapit na ang piyesta roon. Narito na nga siya, Iha. Halika, magbito na mag-ayos ka. Magandang umaga po, Jason Bell.
Diyan po ba si Maria Clara? Magandang araw din, Iho. Halika, maupo ka at tatawagin ko muna si Maria Clara. Salamat po. Iha, narito na si Crisostomo. Halika, puntahan mo siya sa sala. Ria. Sandali lang. Kay tagal na natin hindi nagpunta. Ako ba'y lagi mong naalala? O baka naman ako ay iyong nalimot dahil sa iyong paglalakbay sa Europa? Maaari ba itong malimot kung ikaw ang aking tinatangi at tanging mukhang lamang ang lagi naman ng aming isip? Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang pagmamahal ko sa ating mahal. Hindi ko kupas. Crisostomo, naalala mo pa ba nang tayo ay isang manangilip sa batis? Kumuha ka ng mga bulaklak ng suka para gawing puso at ipinatong ito sa aking ulo. At nung ikay nagtampo, ngumiti ka lamang noong ako ay naglagay ng daon ng sambon sa iyong sulat upang hindi ka mainitan. Masamba. Narito pa sa akin ang binigay mong daon ng sambong. Padre Damaso. Padre Damaso, binabanggit po ni Don Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak na paaralan. Hindi ko pinaghihintulutan ang mga arkitekto at ginudusta ko ang mga mangmang na nagpapagawa sa nila. Ngunit Padre, ang isang paaralan tulad ng pinapatayo ni Don Ibarra ay magsisilbing pag-asa ng ating bayan. Ano ang pag-asa ng bayan? Yan ay lantad at patunay at pagsuway at kamangmangan. Indio, nakatingin lamang ng munting karunungan, nag-aastang pantas na! Lalo na, nagmula pa sa Espanya. At ang kanyang ama na si Don Rafael. Padre Damaso, wala akong masamang hangarin. Ang nais ko lamang ay makatulong sa ating bayan at magpatayo ng paaralan para sa mga kabataan. Ibarra! Wag! Pakiusap. Hangarin, ang anak na ere at pinubustero ay walang karapatan magturo ng kabutihan. Isa kang kaaway ng simbahan! Narinig niyo na ba ang balita? Oo, naway sana'y matuloy parinigin ng Ibarra ang kanyang hangarin na paaralan. Sa nangyaring ito, hindi na matutuloy ang pagtatayo ng paaralan. Sino ang nagbalita? Ako ang nagbalita sa inyo, sapagkat si Don Ibarra ay tinawag na pilibustero ng mga paring puti. Wala ng paaralan. Lolo, totoo po bang isang buwan na akong may sakit? Dalawang pagtilog na ang buwan ang makita ka namin sugatan at walang ngalay. Akala namin ay mamamatay ka na. Diyos na po ang pakalang bumalik sa inyong kabutihan. Ang nais ko lamang po ay makita ang aking ina at ang kababatang kapatid. Ngunit mahina ka pa. Malayo ang iyong bayan sa aming bayan. Dalawa lang po ang anak ng aking ina. Baka akalain niya po ay patay na ako. Kung alam ko lang sana ang iyong bayan, sana nagpunta ako roon nung nakita kitang sugatan. Lucia, alina tulungan natin siya. Tutulungan ka namin ni Lucia hanggang sa susunod na bayan. Crispin, Basilio,
Nasaan na ba kayo mga anak ko? Spay! Basilio! Inay! Huwag kang dumaan sa dinadaanan namin! Sa kalsada! Bakit mo ko tinulungan? Wala ka ng mga salan. Hindi ako tumutulong para sa isang tao lang, Ibarra. Tumutulong ako para sa bayan. Alam kong wala kang kasalanan. Ngunit sa mata ng mga makapangyarihan, ang taong nag-iisip ay kaaway. Hanapin sila! Huwag kaya mga taas si Ibarra! Kailangan natin maghiwalay. Ako ang hahabulin nila. Ikaw ay magtago. Huwag niyo sayangin ang iyong buhay. Ngunit Elias, paano ka? Ang mahalaga ay mapagpatuloy ang iyong mga pangarap para sa bayan. Itaguhid ang katarungan. Salamat, Elias. Kung dumating ang araw ng pagbabago, hindi kita makakalimutan. Hindi pa to ang huli nating pagkikita. Kaya mo to, Ibarra. Akin na ang damit mo para sila ay malito. Mag-iingat ka, Elias. Elias, ang bayan ay di malilimot ang iyong sakripisyo. Balang araw, makikita rin nila ang liwanag. Inay! Inay! Ako to si Basilio, anak mo. Naalala mo ba ako? Hindi kita anak. Ano nangyari sa'yo, Inay? Sabi mo dyan. Ano nangyari sa'yo? Tawan mo ko! Basilio? Basilio? Anak ko! Basilio! Inay! Ano nangyari sa'yo? Huwag mo ko iwan, Inay! Sino kayo? Narito ako upang tulungan ka. Anong balak niyong gawin? Ang mahalaga ngayon, ilibing mo ang iyong ina. At may isang lihim ng kayamanan sa ilalim ng puno ng balay, sa tabi ng ilog. Alam ko kung saan ito, at ito'y para sa iyo. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral at kinabukasan. Opo, Bilo. Malapit na ako mawala sa mundo ito. Hindi ko na masisilayan ang pagsikat ng araw sa bayan ko. Maria, kailangan ko magtapa. Meron na pong nalalaman. Ang lihim ng iyong kapanganga. Ano ang ibig mong sabihin, Padre Salvi? Lihim tungkol sa akin?
Ang mga lihim na ito, wala ka iba na ibigay mo sa akin. Kung hindi, isisiwalat ko ang katotohanan. Ang tunay mong ama ay hindi si Kapitan Tiago. Hindi si Kapitan Tiago? Sino kung gayon? Si Padre Damaso Maria Clara. Siya ang tunay mong ama. Hindi. Isang kasinungalingan iyan! Diyos ko po. Nasa iyong pagpili, Maria Clara. Ang lihim o ang pagkasiya ng puri ng iyong ina at ang pangalan ng inyong pamilya. Maria! Napano ka? Tumatangis. Aking minamahal na inaama. Kapatid mo po ako. Totoo ba na ikaw ang aking tunay na ama? Kanino mo nalaman ang walang basehan na impormasyon na yan, ha? Kay Crisostomo ba? Huwag mo na kong idamay dito si Crisostomo. Mas mainam na sabihin mo na lang po yung totoo sa akin. Totoo ba na ikaw ang aking tunay na ama? Maria! Huwag mo na subukan magsinungaling, Padre. Lalo na tayo ay nasa tahanan ng Diyos. Batid niya kahit ang kasuklam-suklam na katotohanan ito. Di dapat tumalaman ni Tiago. Masasaktan siya. At higit pa sa lahat ng pinaghirapan namin ay masisira. Anak, naiintindihan mo ba yun? Ano ang nais mo ipahiwatig? Na totoo nga na ikaw ang aking tunay na ama? Maria! Huwag mo hawakan! Hindi ako makapaniwala na ang buong buhay ko ay puro kasinungalingan lamang. Halika dito, anak ko. Ikaw! Ikaw mismo na nagturo sa akin na magkaroon ng takot sa Diyos. Ay isa palang makasalanang praile na nagpapanggap lamang na magturo ng kabutihan. Mahinig ka, anak. Halika. Payusap. Hindi na kita nais makita at makausap muli, Padre Damaso. Isumpa na nga tayong lahat ng Panginoon. Halika. Labis ako nang hihingi ng tawad sa iyo at sa iyong ina. Maniwala ka man o hindi, minahal ko si Pia kahit alam kong isang kasalanan ito. Ba't ako magsisisi sa aking kapalastanganan? Kung ikaw ang naging sanhi ng buhay na ito, minahal kita ng aking buong buhay. Maria, anak, utang na loob, makinig ka. Ang aking buhay at kapalaran ay hawak ko na, Padre. Aking napagdesisyonan na ako ay papasok sa kumbento. At kung ako ay iyong pipigilan, ako ay magpapakamatay. Tapos na ang ating pag-uusap. Pagpalain ka nawa ng Diyos sa iyong kabanalan. Nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay nanirahan sa Maynila at sa kalaunan ay inilipat sa malayong probinsya. Ngunit hindi nagdagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa bangungot. Samantala, si Padre Salvi ay pansamantala nanunungkulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Halika na, tuklasin ang mundo ng isip namin. Halika na, tuklasin ang mundo